Imbestigahan namin yan. Kaya lang, since tinanong nyo, baka sabihin yung timing na naman. And anyway, public na naman yan dahil sinasabi ni Senator Lacson. So, I think we should mention it. Hindi dapat ituring na timing o itinaon ng investigasyon. Ito ang iginiit ng National Bureau of Investigation patungkol sa gagawin nilang pagbusisi sa umano'y Ghost Flood Control Project sa Taguig City noong 2022. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, nabanggit naman anya ito ni Senator Panfilo Ping Lacson. Well, in fact, we're already investigating kasi noong 2022 meron siyang 11 proyekto dyan na somehow related doon sa mga pinangalanan ng top 15 contractors. Sa isang social media live video, sinagot naman ni Senator Alan Peter Cayetano ang alegasyon. Sa mga taga-Taguig, sa mga lumaban para mapaganda Taguig, wala nang baha sa Taguig ngayon, konting ulan. All over the Philippines, all over Metro Manila, baha-baha na. Pero sa atin, awa ng Diyos, maayos. Pero tayo ang iimbestigahan nila. Meron daw Diskaya projects, meron din po sa Baguio City, meron din sa Pasig, sa buong Metro Manila. Pero bukod tangi, di ba, sino nga ba yung may picture kasama yung mga Diskaya? Hindi ba si Senator Ping Lacson? Pero ako imbestigahan, hindi siya. Dagdag pa ni Senator Cayetano, nararapat na magsabi ng totoo ang Department of Public Works and Highways kaugnay ng kanilang ulat sa mga proyekto sa Taguig City. So today, ang news, sinabi ng DPWH Secretary Vince Dizon, verify nila pag may ghost. I hope hindi siya magpa-pressure and I hope he tells the truth because 3 beses niya na sinabi sa akin na verify nila at walang ghost sa Taguig. Bukod sa mga flood control projects, iimbestigahan din ng NBI ang mga unliquidated na gastos ng Philippine Sea Games Organizing Committee kahit tapos na ang palaro. Ang malinaw ditong binabanggit kasi namin yung sa PISGOC yung mga unliquidated na expenses, sa rental, just to give you something. In 2023, may binayaran pa silang rental na mga 300 million So tapos na yung event, may binabayaran pa din consultancy na almost 400 million. Samantala, makikipag-ugnayan na rin ng NBI sa Office of the Ombudsman patungkol sa gagawin nilang investigasyon kay Public Works and Highways Secretary Vince Dizon. Well, may binanggit naman na dyan yung ombudsman. So, I will coordinate with the Office of the Ombudsman what will be the direction. Dito, hindi tayo nag-live selling o nagbo-broadcast na parang kagkikwento-kwento lang tayo. No? We have all the documents to support, the evidence to support, the testimony to support us. Sa isang pahayag, sinabi ng Citizens Crime Watch na nananawagan sila sa NBI na ipagpatuloy ito ang investigasyon sa issue kahit pa napawalang sala na ng Ombudsman ang kalihing. Aniya, ito ay dahil sa hirap sila makakuha ng dokumento matapos ang mahigpit na restriksyon noong panahon ng COVID-19 pandemic. Ngunit para kay Secretary Dizon, handa at panatag siya kung sakaling ipatatawag man siya sa gagawing investigasyon patungkol sa 2019 SEA Games. May nagkaso na dyan Gaban sa akin, gaban sa iba't ibang mga opisyales, pero na-dismiss na yan December 2021 pa. So, kampante tayo dyan. Pero at the same time, kung mayroong mga investigasyon, kampante din tayo magko-cooperate yan. Kasi, malinis ang konsensya natin at naniniwala tayo na napakaayos ng mga facilities na yan at napakaayos ng pagkagawa. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.